Minahal mo siya ng buong buo, pero para sa kanya, option ka lang pala. Kapatid, kung tumama yan sa'yo, huwag kang mag-scroll. Upo ka muna, kasi alam kong ngayon habang naglalaro tong video na to may pangalan sa isip mo. Isang pangalan, isang mukha, isang tao na kahit ilang beses mong subukang kalimutan, bumabalik at bumabalik pa rin. Natutulog ka, nasa utak niya. Gumigising ka, nasa utak pa rin niya. Kumakain ka, nag-iisip ka kung ano kaya ang kinakain niya. Nagdadrive ka papasok sa trabaho. Tinatanong mo sarili mo kung naaalala ka pa ba niya. At ang pinakamasakit, wala kayong communication. Tahimik kayo, parang wala nang pinagsamahan. Parang naging panaginip lang ang lahat ng ngiti, lahat ng pinagsabihan, lahat ng pinangakuan. Pero ikaw, hindi ka pa rin makamove on. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong lalaki sa Pilipinas ngayon ang nakakaranas ng exactly kung anong pinagdadaanan mo. At marami sa kanila ang nasisira na nalulunod sa alak, nagiging bitter sa lahat ng babae, o mas malala, nagiging desperado para lang mapansin ulit ng isang tao na matagal nang nag-move on. Ngayon, may sasabihin ako sa'yo na baka hindi mo gusto pakinggan sa umpisa, pero pakinggan mo ko hanggang dulo. Kasi itong 5 stoic tricks na ituturo ko ngayon, hindi lang to tungkol sa pagpapamisyo sa babae. Itong mga tricks na to, hindi para pakiligin siya. Hindi para mapatext ka niya ulit. Hindi yan ang totoong layunin. Ang totoong layunin ay ito. Maging lalaki ka na hindi na kailangan ng validation ng kahit sinong babae para maging buo. At ang ironic na bahagi, pag nakarating ka sa puntong yan, dun ka mismo magiging unforgettable. Ito ang 5 stoic tricks na ginamit ng mga pinakamalakas na lalaki sa kasaysayan mula kay Marcus Aurelius hanggang kay Seneca, hanggang kay Epictetus, para hindi sila maging alipin ng damdamin nila. At ngayon ibibigay ko sa iyo para hindi ka na rin maging alipin ng isip mo. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Pero bago tayo pumunta sa mga tricks, kailangan muna nating intindihin ang problema. Kasi kung hindi mo maiintindihan kung bakit ka nasa ganito kalalim na sitwasyon, hindi mo rin maiintindihan kung paano ka makakaahon. Heto ang totoo, kapatid. Hindi talaga ang babae ang problema. Alam ko, mukhang siya ang problema. Siya ang hindi mag-text. Siya ang mag-seen nang walang sagot. Siya ang nagpakita ng interest tapos bigla na lang naging malamig. Pero kung iisipin mo ng malalim, ang tunay na problema ay ang relasyon mo sa sarili mong isip. Kasi ito yung nangyayari sa karamihan ng lalaki. Umiibig sila. Pagkatapos ibibigay nila ang buong kapangyarihan ng emotional well-being nila sa kamay ng ibang tao. Literal na parang binigay mo sa kanya yung remote control ng pakiramdam mo. Kapag nag-text siya, saya ka. Kapag hindi, basag ka. Kapag nakita mo siyang online, kinakabahan ka. Kapag may nakita kang status niya na malambing, sinusundot ka parang may tinutusok sa dibdib. E sino palang may hawak ng buhay mo? Hindi ikaw, siya. At ang pinakanakakabaliw, kapatid, minsan hindi pa man niya ginagawa yung gusto mo. Ang isip mo na ang gumagawa ng mga eksena. Nag-i-imagine ka na ng mga usapan na hindi pa naman nangyayari. Umiisip ka na ng kung sinong pwedeng nakakachat niya ngayon. Nagkukwento ka na sa sarili mo ng mga bagay na wala namang basehan. Ito ang tawag dito ng mga Stoics, self-inflicted suffering. Hindi na siya ang nagpapasakit sa'yo. Ikaw na mismo, nagiging sariling bayarang emotional torturer mo na ang isip mo. Example scenario, sipin mo to. May lalaki. Sabihin nating nasa late 20s. Nagkakilala siya at isang babae. Magkaklase sila sa isang workshop. 2 buwan silang nag-uusap. Halos araw-araw mag-text. May mga gabi hanggang madaling araw. Nag-share sila ng mga stories, trauma, pangarap. Nakita niya ang sarili niyang parang bumabalik sa buhay. Nakangiti na siya sa gising. Noong huling beses niya ginawa yun ay siguro noong college pa. Tapos, biglang naging mabagal sumagot ang babae. Dati 1 hour max. Ngayon, 1 araw. Tapos 2 araw. Tapos 1 linggo. Tapos walang sumagot sa last message niya. Hindi nag-aaway. Walang nangyaring masama, basta naglaho. Anong ginawa ng lalaki? Una, mag-refresh ng messenger every 10 minutes. Kung online siya, online rin siya. Magbabasa ng past chats paulit-ulit. Hahanap ng clue kung saan nagsimulang lumalim ang lamig. Mag-iisip ang sobra ba akong naging malambing? Kulang ba ako? May mas gusto ba siya? Baka nakabalikan ng ex? Baka may sinasabi ako na hindi ko natanto? Pagkatapos mag-draft siya ng mensahe.
Matagal na message. Ine-edit ng ine-edit pero hindi isi-send. Tapos isi-send na rin. Scene zoned. Tapos sampaluin niya ang sarili niya sa isip. Bakit ko pa ba sining-send? Lumipas ang buwan. Lumipas ang 2 buwan. Nag-block na siya tapos nag-unblock. Nag-unfollow tapos nag-refollow. Gumawa siya ng bagong account para lang makita ang stories niya. May mga gabing pinaparaan lang sa alak. May mga umaga na galit siya sa buong mundo. At ang pinakamasakit, kitang-kita niya sa social media na okay naman si babae. Tuloy ang buhay. Smile pa rin. Parang hindi man lang nabighani sa kanya. Parang 2 buwan nilang communication. Parang isang light errand lang para sa babae. Siya, natigil siya. Natigil sa gitna ng kalsada ng buhay niya. Kapatid, kung may kahit anong bahagi ng kwentong yan na kumatok sa dibdib mo, okay ka lang, normal ka. Hindi ka mahina. Hindi ka weird. Hindi ka kapos sa dignidad. Tao ka lang. At ang totoong tao may puso. At ang pusong may laman, masasaktan. Pero ngayon kailangan nating pag-usapan kung bakit hindi pwedeng doon ka natigil. Pakinggan mong mabuti ang sunod na sasabihin ko, kapatid. Hindi para saktan ka, para gisingin ka. Habang ikaw nakatulala diyan, naka-airplane mode ang buhay mo dahil naghihintay ka ng hindi mo alam kung darating pa. Alam mo ba ang nangyayari sa totoong mundo? May promotion sa trabaho na pwede mong abutin, pero hindi kasi nakatutok ang utak mo. Zero focus. Zoning out sa meetings, nakakalimot sa deadlines. Parang nag-operate ka on autopilot. Present ang katawan, absent ang kaluluwa. May libro na pwede mo sanang basahin, pwedeng magbukas ng bagong opportunity, bagong skills, bagong perspektiba. Pero hindi kasi mabasa ng isip mo ang mga salita. 3 pahina pa lang, bumabalik ka na sa kanya. May katropa kang matagal nang hindi nakakausap. Tumatawag siya. Ayaw mong sumagot kasi wala ka sa mood. Ayaw mo lumabas. Ayaw mo makisalamuha. Lumalayo ang mga taong nagmamahal sa iyo ng totohanan habang nire-reserve mo ang puso mo para sa taong hindi ka man lang isinasaalang-alang. May katawan kang dapat inaalagaan. Ehersisyo, tulog, tamang pagkain. Pero nakatulog ka na ng 2 a.m. ulit, nakatingin sa kisame, iniisip kung saan siya ngayon, kung sino kasama niya. Umaga, umiinom ng kape, kumakain ng anuman lang para makaraos. Hindi ka lumalakas. Lumalala ka. Ang pinakamasama, kapatid, habang ginagawa mo ang lahat ng to, walang nangyayari sa kabilang banda. Literally walang nangyayari. Tahimik sa kanya. Wala siyang pakialam. Kung alam niyang 8 oras kang nagmumukmok sa kwarto kagabi dahil sa kanya, baka tumawa lang siya. O mas malala, baka hindi niya man lang pansinin. Kasi ito ang malupit na katotohanan na ayaw paniwalaan ng karamihan. Hindi porket malalim ang nararamdaman mo para sa isang tao, malalim rin ang nararamdaman niya para sa'yo. Hindi yan symmetrical. Hindi yan balanced. Minsan habang sinusunog mo ang buong forest ng pagkatao mo, sa kanila isang candle lang at pinatay na nila matagal na. At heto pa ang mas nakakagalit. Habang nasa ganitong estado ka, nawawala yung pagkalalaki mo. Literally. Nagiging malambot ang presence mo. Sa trabaho, sa barkada. Kahit sa mga bagong taong nakakakilala sa'yo, ramdam nila na may kulang. May low-key desperation sa mata mo. May anxiety sa galaw mo. Mga babaeng pwede sanang maging better match para sa'yo. Lumalayo. Hindi nila alam kung bakit, pero feel nila may sakit tong lalaking to. Hindi pa tapos. But ironically, pag nakita ka ng babaeng dating, kausap mo sa ganitong estado, mas lalo kang magiging mababa sa tingin niya. Kasi ang babae, pag nakita nila ang isang lalaki na hindi na mabuubo, pagkatapos nilang maglaho, hindi nila inaalok ng pity, kadalasan kinakasuklaman. Harsh sabihin, pero yan ang katotohanan. Ang mga babaeng gusto mo pabalikin, sila mismo ang pinakamabilis. Magtatakwil sa'yo kung makikita nilang nasisira ka ng kanilang pag-alis. Heto ang kailangan mong maintindihan. Bawat minutong inaaksaya mong umaasa, uminda nangangamba nangungulila, yung version mo na may kakayahang magiging unforgettable, yun ang namamatay. Hindi ang babayang nagpapalayo sa isip mo. Ang mahinang version mo ang nagpapalayo sa kaniya palagi. Kaya kailangan nating patayin yung versyong yan ngayon na. At ito ang panahon para gawin yun. Gamit ang 5 tricks na itinuro ng mga Stoic na pinakamatagal ngang napanatili ang sarili sa gitna ng chaos, digmaan, pagkamatay ng mga mahal sa buhay, pagtataksil, pagkabigo. Kung kaya nilang manatiling tatag sa gitna ng mga yon, kaya mo rin ito. Trick number 1, ang amor fati. Mahalin mo ang lahat ng nangyari. Ang unang Stoic trick, galing kay Friedrich Nietzsche pero deeply rooted sa Stoic philosophy.
ay tinatawag na amor fati, Latin yan. Translated, love of fate, mahalin mo ang tadhana. Alam ko, paano ko mamahalin ang tadhanang ginawa akong sira ng babaeng to? Sandali, intindihin mo muna. Ang amor fati ay ang radical na desisyon na tanggapin mo. Hindi lang tanggapin, kundi mahalin ang lahat ng nangyari sa'yo. Kasama ang sakit, kasama ang pagkabigo, kasama ang pag-asa na hindi natupad, kasama ang text messages na sinayang lang. Sabi ni Marcus Aurelius, daw emperador ng Roma, most powerful man on earth nung panahon niya, at isa sa pinakamalungkot na tao sa mundo dahil sa mga problema niya, huwag kang humingi na mangyari ang mga bagay ayon sa gusto mo. Hilingin mo na ang mga bagay ay mangyari ayon sa pangyayari nila at magiging tahimik ang buhay mo. Bakit mahalaga to sa sitwasyon mo? Kasi ngayon karamihan ng oras mo, nakikipag-away ka sa katotohanan. Bakit hindi siya nag-reply? Bakit parang nagbago siya? Bakit hindi nangyari yung napag-usapan namin? Lahat ng mga yan pakikipag-away sa realidad. Pagpupumilit mong magkaroon ng ibang katotohanan kaysa sa meron. At kapag nakikipag-away ka sa realidad, laging ikaw ang talunan. Always, hindi ka mananalo. Bato ka lang na binubugbog ang sarili sa pader. Ang amor fati ay ganito. Sinasabi mo sa sarili mo, nangyari na ito. Hindi ko na ito mababago. At dahil hindi ko na ito mababago, tatanggapin ko. At hindi lang basta tatanggapin. Tatanggapin ko at hahanapin ko kung anong aral ang dala nito para sa akin. Kasi heto ang secret na natutunan ng mga Stoics. Every painful experience is raw material. Bawat sakit pwede mong gawing armor. Bawat pagkabigo pwede mong gawing compass. Sa halip na tanungin, bakit ako? Bakit siya? Bakit tayo? Tanungin mo, anong sinasabi sa akin ng karanasang to? Baka sinasabi sa'yo na masyado kang mabilis magbigay ng puso. Leksyon yun? Baka sinasabi sa'yo na kailangan mong bumuo ng buhay mo bago mo ipasok ang isa pang tao dito. Leksyon yun. Baka sinasabi sa'yo na hindi pa pala complete ang mga bahagi mo. May mga bahagi kang naghihintay ng ibang tao para mabuo. And yan mismo ang hindi mo dapat ginagawa. Kaya ka ngayon nasira eh. Kasi iniwan siya. At iniwan niya pati yung parte mo na idineposito mo sa kanya. Amor fati. Minamahal mo yung nangyari. Hindi dahil masaya yon, kundi dahil ginawa ka nitong mas malalim na bersyon ng sarili mo. Kung papayagan mo lang. Praktikal na aplikasyon. Bawat umaga, 1 minuto. Upo ka. Sabihin mo sa sarili, ang lahat ng nangyari sa akin, kasama yung pagdurusang to, ay kailangan kong maranasan para maging tao akong dapat akong maging. Hindi ko ito pipigilan. Ito ang aking daan. Simula yan. Baka masabi mo pa ngayong fake, okay lang. Paulit-ulit mong sasabihin, araw-araw. At isang araw, yung katawan mo mismo ang maniniwala bago pa ang isip mo. Kapag nag-amor fati ka, nangyayari yung isang bagay na hindi inaasahan. Tumitigil kang umasa. Tumitigil kang manghingi. Tumitigil kang maghintay. Kasi yung sinabi mo mahal ko ang tadhana, sinasabi mong kumpleto na ako kahit sa sitwasyong to. At pag kumpleto ka na kahit wala siya, yun yung exact moment na iba ka ng lalaki. At ramdam yan ng mga tao sa paligid mo, pati ng mga sinasadyang magpawala sa'yo. Trick number 2, ang premeditatio malorum. Isipin mo ang pinakamasama, araw-araw. Pangalawang stoic trick, tinatawag na premeditatio malorum, premeditation of evils. O simpleng isipin mo ng maaga ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Ito yung counterintuitive. Karamihan ng self-help guru sinasabi sa'yo, positive thinking, law of attraction. Isipin mo ang gusto mo, darating yan. Okay, yan minsan. Pero ang Stoics, ibang approach ang itinuro sa atin. Bago sumapit ang masamang mangyari, tulaan mo na yon. Gawin mong totoo sa isip mo. Tanggapin mo ng maaga. Bakit? Kasi ang sakit, 90% ng bigat nito ay galing sa pagiging sorpresa. Hindi sa pangyayari mismo. Halimbawa, pinirmahan mong pumunta sa gym. Sa harap mo nakalagay, masakit ang day 1 leg day. Magsusumigaw ang quads mo. Alam mong malala bukas. Tinanggap mo. Nagpunta ka. Masakit nga pala, pero hindi ka nasosorpresa. Kaya hindi ka umiiyak. Tinatapos mo. Kabilang paraan, inakala mong magiging relax na Friday dinner ang lakad mo. Biglang sinabi ng partner mo break up na kayo sa gitna ng pagkain, kahit gaano kaliit ang sakit nito kapatid. Sa 1,000 leg days, mas masakit? To kasi hindi ka handa. Ganyan ang premeditatio malorum. Sabi ni Seneca, ang lalaking matapang ay hindi siya na hindi natatakot. Siya na handa na sa pinakamasama. Paano mo to gagamitin sa sitwasyon mo ngayon?
Gising ka pa rin araw-araw na umaasang magme-message siya. Hinihintay mo. Tuwing may vibrate ang phone, tumatalo ng puso. At tuwing hindi pa rin siya bagsak ang araw mo, pumasok na ang premeditation malorum. Bawat umaga bago mo tingnan ang phone, sabihin mo to sa sarili. Hindi siya magme-message ngayon. Walang bagong update. Walang nagbago. Tahimik pa rin. At okay lang yon. Handa na ako. At higit pa diyan sabihin mo tong worst case scenarios. Baka nasa ibang lalaki na siya ngayon. Posible yan. Tanggap ko yan. Baka habang buhay hindi na kami mag-uusap ulit. Posible yan. Tanggap ko yan. Baka nakalimutan na niya ako. At hindi ko na siya kasama sa kwento ng buhay niya. Posible yan. Tanggap ko rin yan. Alam mo ang nangyayari pag ginawa mo to ng regular? Napuputulan mo ng power ang imagination mo na torture ka. Kasi pag na-imagine mo na dati, kinaya mo na sa isip mo, hindi na yun weapon laban sa'yo. Ikumpara mo, isang lalaki 3 buwang nag-aaya ng text, umaasa. Pagkatapos nakita niya sa social media na may bago na ang babae. Nasira siya, 3 araw hindi kumakain. Lumabas ng trabaho, nagpakalasing. Pangalawang lalaki ginawang regular practice ang premeditatio malorum. Alam niya sa sarili niya posibleng kahit anong oras may bago si babae. Akala niya sa sarili nakatanggap na. Pero nung unang nakita sa social media, may pumutok pa rin. Pero hindi gumuho. Kasi nagprekapatid siya. Ang damage, 20% hindi 100%. Paano mo yung 80% na naipon sa armor mo? Pwede mong gamitin sa gym, sa trabaho, sa relasyon mo sa sariling kaluluwa. Practical step. Araw-araw ng umaga, 5 minutong meditation. Isipin mo ang pinakamasamang senaryo. Hindi para lumungkot, kundi para gumawa ng emotional immune system. Parang bakuna, konting virus para hindi kang mamatay sa tunay na sakit. Pag-advance, habang iniisip mo ang worst case, tanungin mo sarili mo kahit mangyari yon, magiging okay ba ako? At habang pinipilit mong sumagot ng oo, magiging okay ako yung pag-oo mong yun, nag-storing ang confidence mo na hindi kayang sirain ng external event. Ganyan sila lumakas. Hindi sila umiwas sa sakit. Dinadaanan nila yan sa isip nila muna para pag dumating sa totoong buhay, wala nang bagong kayang gawin sa kanila. Trick number 3, ang dichotomy of control na kailanlan mo kung ano ang iyo at hindi iyo. Pangatlong trick, at ito na siguro ang pinaka-importante sa lahat. Galing kay Epictetus, isang stoic philosopher na dating alipin. Oo, alipin. Pero mas malaya ang isip niya kaysa maraming kamahalan ngayon. Ang sabi niya, at pakinggan mong mabuti, ilang bagay lang ang nasa kontrol natin at ilang bagay din ang wala. Sa kontrol natin ang opinyon, pagsisikap, pagnanasa, pag-iwas ng lahat ng sariling gawa. Wala sa kontrol natin ang katawan, ari-arian, reputasyon, posisyon, lahat ng hindi sariling gawa. Ang tawag dito, the dichotomy of control. Ito ang pinakasimple pero pinaka-liberating na truth sa lahat ng Stoic teachings. At ang 95% ng suffering mo ngayon, galing ito sa katotohanang hindi mo ito napapractice. Simpleng tanong. Sa sitwasyon mo ngayon, anong pwede mong kontrolin? Hindi mo kontrolado kung magme-message siya. Hindi mo kontrolado kung ano nararamdaman niya para sa'yo. Hindi mo kontrolado kung may kasama na siya o wala. Hindi mo kontrolado kung naalala ka pa niya or binura ka na sa memorya niya. Hindi mo kontrolado kung siya ang uuwi at mag-sorry or hindi na yan mangyayari. Hindi. Kontrolado mo yung reaction mo. Yun lang, yun at yun lang. Kontrolado mo kung anong oras ka gumising bukas. Kontrolado mo kung anong kakainin mo. Kontrolado mo kung magpapagym ka. Kontrolado mo kung anong babasahin mo. Kontrolado mo kung magre-reply ka pag nag-open line siya o mag-hold ka ng composure. Kontrolado mo kung papalampasin mo pa ba ang isa pang araw sa ka-obsessing sa taong nag-move on na. At lahat ng nasa kontrol mo, minilyong beses mas mahalaga kaysa sa wala sa kontrol mo. Kasi dun mismo nabubuo ang karakter mo. Hindi sa sagot niya, sa sagot mo, sa sarili mong buhay. Ito ang eksersisyo, magkuha ka ng papel. Gawan mo ng 2 columns. Sa kaliwa, isulat mo lahat ng bagay na kinabalisahan mo tungkol sa kanya. Kung anong iniisip niya, kung saan siya ngayon, kung ano yung pinakamarami mong what if. Sa kanan naman, isulat mo lahat ng bagay na kontrolado mo sa buhay mo ngayon. Mga gawi, hobby, damit, relasyon sa pamilya, career goals, pera mo, katawan mo. Tingnan mo yung 2, alin ang mas mahabang listahan? Siguradong karamihan sa atin, mas mahaba yung kaliwa. Mas maraming oras inuubos sa kung anong wala sa kontrol
kesa sa sarili nating mga responsibilidad. Ito ang pagpalit. Bawat oras na nakikipag-away ang isip mo sa kung anong ginagawa niya, ilipat yun sa kung anong gagawin mo. Pag umabot ang utak mo sa bakit kaya hindi pa rin siya nag-text, stop, redirect. Ano ng next chapter ng proyekto ko sa trabaho? Pag sino kayang kasama niya ngayon, stop, redirect. Ilang push-ups ang magagawa ko ngayon? Pag naalala pa kaya niya ako? Stop, redirect. Naalala ko ba sarili ko? Kumakain na ba ako? Naligo na ba ako? Natulog ba ako ng tama kagabi? Sa umpisa, nakaka-exhausting to. Parang pabalik-balik yung mental na tubo ng mga iniisip. Normal yun. Pero bawat beses na ina-apply mo tong dichotomy, pinapalakas mo ang isang bagong emotional na kalamnan. Diskarte ng kalooban. Sa loob ng 30 araw na serious na practice, ibang tao ka na. At yung kabaliktarang biyaya niyan, habang pinupuno mo ang buhay mo ng mga bagay na nasa kontrol mo, nagiging ka mas kaaya-aya, mas magnetic, mas malalim na tao. At kahit sabihin nating mag-text ulit siya bukas, hindi ka na yung dati, hindi mo na kailangan. Confidence na hindi niya ibinigay. Confidence na ikaw mismo ang gumawa. Yan ang pinakamalaking irony ng buhay. Ang paraan para hindi ka malimutan at tumigil ka sa pag-aalala kung naalala ka. At mag-focus ka sa pagiging bersyon mo na dapat alalahanin ng buong mundo. Trick number 4. Ang view from above. Tingnan mo ang buhay galing sa langit. Pang-apat na trick, napakaganda nito. Tinatawag ng mga Stoic na view from above o pagtingin mula sa itaas. Ginagamit to ni Marcus Aurelius sa meditations niya. Yung personal journal niya habang emperador siya. Ganito ang trick. Isipin mong lumilipad ka. Pataas-pataas pa. Unang-una, iniwan mo ang room mo. Nakikita mo ang bahay mo mula sa bubong. Tumaas ka pa no, nakikita mo na ang buong barangay. Tumaas pa ang buong lungsod. Tumaas pa, buong isla. Tumaas pa, buong Pilipinas. Tumaas pa, buong Southeast Asia. Tumaas pa kay planetang Earth. Isang tuldok sa dilim. Ngayon, nasaan sa Earth na yan ang problema mo? Nasaan ang drama mo tungkol sa babaeng hindi nagre-reply? Nasaan yung 2 buwang pagmumukmok sa kwarto? Isang butil, isang tuldok. Lumaon wala, hindi na makikita. Sabi ni Marcus. Marami-raming tao ang nanirahan at namatay bago ka pa'y panganak, at marami-rami pang tao ang mabubuhay at mamamatay pagkatapos mo. Ang lahat ng nakikita mo, kasama ang inaalala mo, ay isang napakaliit na dot sa napakalaking kalawakan ng panahon at espasyo. Hindi ito para sabihin na walang halaga ang damdamin mo. Mayroon, sandali ka lang, basahin mo ulit. Ang sinasabi, kailangan mong makita ang realidad sa tamang proporsyon. Pag sobra kang nakafocus sa isang tao, yung tao na yon parang nagiging buong mundo mo. Sobrang lumalaki. Mas malaki sa sayop niya. Mas malaki sa karir mo. Mas malaki sa pamilya mo. Mas malaki sa Diyos mismo sa tingin mo ngayon. Pero pag ginawa mo ang view from above, nakikita mo ang totoo. Sa 8 bilyong tao sa mundo, sa 100 taon na buhay mo kung swerte ka, sa milyon-milyong posibleng experience ng isang ito, isang punto, isang chapter, hindi ang buong libro, practical na aplikasyon. Pag dumarating ang sobrang masakit na alon ng emosyon, yung kung saan gusto mo nang umiyak, o manisin ang pader o sagwa mo to, huminto ka, pumikit ka, tahimik, isipin mong lumilipad ka, iwan mo muna yung kwarto mo. Tingnan mo ang bahay mo pababa, mula sa himpapawid. Tingnan mo ang lungsod, hanapin mo ang sarili mo, yung maliit na tuldok diyan, at tingnan mo kung gaano kaliit. Isipin mo ngayon ang 100 taon mula ngayon. Nandyan pa ba ang alitan mong to? Mga nagaganap na problema, paulit-ulit, na sa tingin mo nangyayari lang sa'yo. Naganap sa milyon-milyong tao bago ka. Maganap sa milyon-milyong tao pagkatapos mo. Ibig sabihin hindi ka nag-iisa. At hindi ka espesyal sa ganong paraan. At kakaiba may gumagaan. Kasi pag alam mong parte ka ng napakalaking kwento, tumitigil kang kumilos na parang ikaw ang bida ng universe. Mga Stoic gusto nila ng malapit sa kamatayan. Hindi kasi sila morbid, kundi kasi sila aware, sabi ni Seneca. Lahat ng tao hindi pumupunta sa kamatayan. Naghahabol sila dito. Yan ang katotohanan. Kung isa pa siyang gabi yung iiyakan mo, at bukas gising ka na. Yung gabi ng pag-iyak, parte na yan ng finite na days mo. Gusto mo bang ganyan mo gagastahin? Pumapabilis ang pagpapaperspective pag nararamdaman mo. Ginawa ni Marcus Aurelius to araw-araw at siya ang nagmamando ng Roma. Ikaw, pinamumunuan mo lang ang sarili mong kaluluwa. Dapat kayang-kaya. Kapag nasabi mong, one day ako mamamatay,
At kahit sino yang babaeng yan, mamamatay din. At dito ngayon meron pa kaming buhay. Anong gagawin ko dito? Sa ilang umpisang taon lang na may access ako sa hangin, liwanag, pagkain at pagkakataon, bigla na lang malinaw ang prioridad, hindi na siya yung numero 1. Ikaw na. At yan ang tamang ayos. Trick number 5, ang memento mori. Alalahanin mo ang kamatayan bawat araw. At ngayon ang huling stoic trick. Siguro ang pinakamalalim, pinaka nakakatakot pero pinakamabisa. Memento mori, remember you will die. Alam ko, morbid pero pakinggan mo muna. Noong panahon ng Roman Empire, pag nananalo ang isang general sa digmaan, may parade para sa kanya. Habang binabalikan ng mga tao, may isang alipin sa likod niya, bumubulong sa tenga niya paulit-ulit, memento mori, memento mori, memento mori. Tandaan mong mamamatay ka, tandaan mong mamamatay ka. Bakit? Kasi kahit panalo, kahit emperador, mortal pa rin. At yung fact na mortal, yun mismo ang nagbibigay ng bigat sa bawat segundo. Ngayon, ikaw kapatid, kung walang sermon to, akala mo may 1,000,000 taon ka pa. Akala mo infinite ang oras. Akala mo pwede mong gastahin ang uman na buwan pa sa pagmumukmok sa taong nakalimutan ka na. Parang wala namang naaksaya, may bukas pa naman. Pero totoo ba yun? Ang tatay mo, ilang taon na? Ilang taon pa mo kasama? Hindi mo alam kung 5, 10 or 20. Hindi alam ng sino man. Pwedeng bukas na, ubra. At ikaw, habang umiyak sa taong hindi mo kayang-kaya kontrolin, nasa likod ng telepono mo lang ang tatay mo, naghihintay ng isang tawag. Kailan ka huling nag-chicken wings sa mga kabarkada mo? Kailan ka huling sumayaw ng totoo? Hindi yung drunk sa dance, kundi yung masayang-masaya talaga sayaw? Memento mori, mamamatay ka. At lahat ng ginagawa mo ngayon nanggagaling sa kakarampot mong supply ng buhay. Pero heto ang magical. Hindi to dapat magpalungkot sa'yo. Dapat magpagising. Sabi ni Seneca, hindi masyadong maiksi ang buhay. Inaksaya lang natin ito. Ito ang mahalagang tanong na itanong mo ngayon mismo. Sagutin mo ng tapat. Kung mamatay ka bukas kagi sa accident, sakit. Basta, matutuwa ka ba sa nilabas ng huli mong 6 na buwan? Kung ang huling gawa mo sa mundo ay ang pagsusulat at pagde-delete ng text messages para sa taong iniwan ka, yun ba ang gusto mong maging legacy mo? O gusto mong, literal ang tanong, may iniwanan ka ng iba pa, libro na binasa mo at nagbago sa perspective mo, mga araw na 2x mas nag-try ka sa trabaho, mga oras na ibinigay mo sa tatay, nanay, mga kapatid, mga bagong kaibigan. Libro, pelikula, alalang iyong nilikha. Ang memento mori, hindi para patayin ang kaligayahan mo, kundi para ipaalala sa iyo na ang kaligayahan, hindi pang-abangan. Panggawa yan. Pangbuhay ngayon. Ano ang aktual na aplikasyon sa pag-move on mo? Tuwing gumising ka, sabihin mo sa sarili, isang araw pa para sa akin. Hindi ako bibigyan ng 80 years na pwedeng 60, 40, 20 pa lang. Ang araw na to, hindi na bumabalik. Gagastahin ko ba ito sa taong hindi naman ako kasama? Tuwing magsusulat ka ng text sa kanya, memento mori, nasa oras na limitado ang buhay ko. Dito ba ako mag-invest? Tuwing mag-scroll ka sa social media niya, memento mori, 5 minuto, 10 minuto, 1 oras, never na babalik to. Ito ba ang legacy ng oras ko? At alam mo ang magandang side effect nitong practice? Ang mismong babaeng iniisip mo, matutulog siya 1 araw at hindi na magigising. Lahat tayo ganun. Ikaw, ako, siya. Lahat mortal. At pag naalala mo to, na kapatid hong pabago-bago ang buhay niyong dalawa, bigla naman umuunat ang compassion. Hindi mo na nilalabanan. Hindi mo na siya ginagawang kontrabida. Kasi tao lang din siya. Tao lang din kasing takot tulad mo, na gumagalaw sa maiksing ningning ng buhay, at may sariling pagkabigo, sariling sakit, sariling paglilingkod sa panahon. Pag nakita mo yan, naasim at natatanggal ang obsession. Sobrang liit ng drama, kumpara sa mismong kamalayan ng pagkabuhay. At ito ang transformasyon, dating. Umaasa kang mag-message siya para kompleto ang araw mo. Ngayon, nagigising kang grateful, nagising ka pa. May sariling adventure sa harap mo. At kung sakaling mag-message siya, kibit balikat. Kung hindi, kibit balikat din. Kapatid hong pwede. Kapatid hong mong kaya. Yan ang tao na hindi malilimutan. Hindi dahil nangulila siya, dahil nabuhay talaga siya. Kapatid, narating mo na ang dulo ng video na to. Makabuluhan yan. Dahil karamihan ng lalaki, nakita yung title, nakita yung thumbnail nag-open, napagod sa unang 3 minuto, nag-scroll na sa susunod na video. Ikaw, nanatili. Yun mismo ang signal na iba ka.
Hindi ka pa nasuko sa sarili mo. At hindi ka dapat sumuko. Pero pakinggan mo to. Ang panonood lang ng video, hindi yan trabaho. Yan ay pagkalap. Ang trabaho, yung aktual na pagbabago, gagawin mo pagkatapos mong patigilin ang video na to. Kaya ito ang gusto kong pangakuan mo sa sarili ngayon. Una, ngayong gabi bago ka matulog, sumulat ka. Isang pahina lang. Isulat mo ang 5 Stoic tricks. Amor fati, premeditatio malorum, dichotomy of control, view from above, memento mori. At sa tabi ng bawat isa, sumulat ka ng isang specific na paraan para i-apply mo to bukas. Pangalawa, buksan mo yung mga chats niya, yung mga inaapuhap mong basahin ulit. At hindi ko sabihin i-delete mo. Kasi minsan, ang violent na pagbubura isa lang yung bersyon ng pagkabalisa. Ang gusto ko i-archive mo. Itago. Wala nang access ang thumb mo dyan. Kung kailangan mo, kailan pa mang bukas buksan mo. Pero hindi na ngayon. Hindi itong linggong to. Hindi itong buwan na to. Pangatlo, mag-uncheck ka sa social media niya. Huwag unfollow kasi drama yon at pansin yon. Basta mute. Na kung manlibo ka ng posting siya, hindi ka na-apply. Na kung kaibigan niyang bago si lalaking, hindi mo na makita. Mute mo lahat ng related accounts. Pang-apat, ready to ang pinakamahalaga. Mag-commit ka sa isang 30-day self-invasion. 30 araw. Hindi true, hindi 7, 30. Sa 30 araw na to, lahat ng oras na gagastahin mo sana sa pag-scroll niya, sa pag-imagine ng buhay niya, sa pag-aasam ng message niya. Ibubuhos mo yan sa one, single project na pagyayamanin ka. Baka yung skill sa trabaho na matagal mo nang gustong aralin. Baka yung business idea na nasa utak mo pa. Baka yung katawang gusto mong mapa-firm. Baka yung libro mo. Baka yung oras sa pamilya. Pumili ka ng isa-isa lang. Tuto ka mo ng 30 araw. Pagkatapos ng 30 araw, tingnan mo ulit ang sarili mo. Titingin ka sa salamin. Iba na ang kaharap mo. Ang lalaking walang time mag-obsess sa ex-conversation kasi busy siya magtatag. Ang lalaking busy. At dito mangyayari yung kabalintunaan. Pagkatapos mong tigilan siya sa isip, kadalasan, yun mismo ang time na biglang magpapakita siya ulit. Hindi palagi, pero madalas. Dahil ang mga babae, gumagalaw sila katulad ng aso sa parke. Pag humahabol ka, tumatakbo sila. Pag tumigil ka, nilalapitan ka. Pero heto ang huling leksyon. At ito ang dapat umangkla sa'yo. Kung magpakita man siyang ulit, hindi yun ang tagumpay. Hindi yun ang gantimpala. Ang tagumpay ay yung bersyon mong nabuo pagkatapos ng 30 araw na disiplina. Yung lalaking kaya nang umupo sa tahimik mag-isa at sabihing okay ako. Wala siya, okay pa rin ako. Yan ang unforgettable na lalaki. At sa sandaling yon, hindi ka lang hindi niya mamamaalis sa isip, hindi ka mamamaalis sa isip ng sinumang makakasalubong mo pagkatapos niya. Kasi walang mas kaaya-aya sa babae kaysa sa lalaking walang kailangan sa kanya. Sa isang video, hindi ito kaya. Pero isa itong simula. At sa'yo ngayon nananatili hanggang dito. Nakita kong handa ka nang magsimula. Like mo tong video kung may bumuhay sa dibdib mo. Subscribe sa channel kasi patuloy tayong magkukwento ng Stoic. Philosophy para sa Pilipino. Hindi sa patingin-tingin na paraan, kundi sa paraang kausap mo yung kaibigan mo na nagdaan na sa pinagdadaanan mo. Maraming salamat sa panunood.